Hi guys, good morning. So, ipakita ko sa inyo or i-demo ko sa inyo yung ating helmet bendo kit. So, medyo mahaba-haba to siya na video. So, skip nyo lang kung ang link part na kailangan nyo. So, basically, ito po yung binibenta natin na helmet bendo kit. So, ito lang yung mabibili ninyo na naka-junction box na siya. Tapos, isasaksak nyo lang yung mga kailangan na part. So, ito ngayon, ito siya is naka-setup siya for dual. So, yung mga sticker na nakalagay dito is for dual helmet. So, ano ibig sabihin ng dual helmet? Ibig sabihin na ito yung para sa Bay 1 saka sa Bay 2. So, kung napansin nyo may dalawang So, isa lang yung gagamitin yung speaker at saka yung coin slot. So, first is pakita ko muna sa inyo yung laman, internals. So, ito yung makikita ninyo sa ating loob ng loob ng kit natin. So, kung papansinin mo, meron siyang 4 na SSR. Tapos, ito yung mainboard natin. Tapos, meron tayong para sa relay. Relay naman, ito naman ito yung mag-handle lang sa pump. Tapos, meron tayong DF Player Mini para sa para sa MP3. Then, ito papunta naman sa speaker. Then, ito sa relay. So, hindi ko lang nalagay dito yung yun? Yung ating float sensor. Float sensor pala. So, ito naman yung para sa float sensor. So, basically, pag empty na yung mag-trigger siya ng machine unavailable. So, dito po yun siya ilalagay. Then, ito naman is para sa ating configuration button. So, tinatanggal. So, yan yung natin. So, kibale, 6 relay sila lahat. May dalawa na maliit na relay para sa ating pump. Then, ang kagandahan ng ating setup is naka-LAN cable siya. So, bakit ko ginawa ganito is para mas malinis yung setup natin. Kasi ito lang kasi yung nasa front panel natin, kumbaga. May LCD tayo. Tapos may push button. Itong push button para ito sa dual relay. Dual helmet. Then, papunta para sa ating coin slot. Yan, dito coin slot. So, itong cable na to guys, na-test ko siya for 2 meters, gumana pa naman. So, at least pwede siya malayo. So, itong setup din pala, ito rin yung gagamitin din sa next time sa car wash. Mag-iba lang yung sa LCD board kasi maraming buttons. So, at least ganito, pwede mo lagay sa malayo at saka yung sa front panel. So, yan. So, test mo natin kung paano natin i-configure. So, ito, naka-dual helmet setup. So, basically, yan siyang fogger main, heater, fogger pump. So, para naman nagtatanong kung saan yung fogger main at saka fogger pump. So, kuha tayo ng isang fogger. So, meron tayong fogger dito. May mini fogger tayo, maliit lang siya. So, yung ibig sabihin ko po ng fogger main guys is ito. So, yung power dito, diretso na lang sa saksak. Saksak sa dito fogger main. Tapos yung fogger pump actually is kailangan nyo mag-cut doon sa fogger. So, ito siya dito. So, itong red at saka black, putulin nyo lang to. Tapos, lagyan nyo siya ng plug. Tapos, yun yung isasaksak dito. So, wala ko ng picture ng So, ito yung picture dito. Yan. So, tipong ganyan. So, kapapansin ninyo, yung fogger pump, connect lang papunta sa plug. So, ganun lang yung setup. So, yan. So, test muna natin. So, sa pag-test nito, mamaya pala guys, pakita ko rin sa inyo yung another features natin na bill acceptor at saka So, maganda siguro i-connect na lang natin din yung bill acceptor para isa na lang. So, ito pala guys, capable din pala to ng bill acceptor. So, meron ba siyang port dito para sa bill acceptor? So, kailangan lang na mahabang cable. So, bill acceptor.
para sa dyan. So, naka-fast read din siya, guys. Fast read, ibig sabihin, mabilis yung reading. So, yan. Test natin dyan. So, yan. Then, meron din pala tayong remote. So, remote guys, ito yung mga add-on. Ibig sabihin ng remote, for example, dun sa tindahan, kung ayaw nyo may mga coin slot and whatnot, pwede remote triggered lang. So, sa tindahan nyo siya magbabayad, tapos pipindutin lang ng tindera nyo na kung may gagamit ng machine. So, dito siya nakasaksak guys. Ito siya sasaksak yung remote natin. So, marami po ito siyang capabilities na pwede nyo i-add. Depende sa requirements niyo. So, yan. So, sa test na to, since wala tayong fogger dito, ito lang muna yung gamitin natin para pakita natin siya na umiilaw. Okay. So, ngayon, saksak na lang natin. So, yan. Saksak natin siya. Tapos guys, pag lumabas yung config dito, yan, press nyo lang yung button. Pag press nyo ng button, ilalabas niya dito yung SSID, IP address. Actually, mag-auto pop-up yan siya, pero may mga phones na hindi mag-pop-up, so ilagay nyo lang yung IP address sa browser. Then, yung sales, then yung device ID. So, itong device ID guys, ito yung need para kung gagamit kayo ng QR display. So, connect tayo sa ano? Open tayo ng phone. So, may phone tayo dito. Sorry. Kasi tayo. Sit slideshow. Paano ba ito? Okay. Open tayo ng phone. Open tayo ng phone. Then, connect natin siya sa device natin. So, hanapin na natin yung SSID. So, ito yan. Yung Arclem X helmet. So, yan. So, automatic yun siya mag-pop up. So, kailangan yung lagay is yung store name. Yung store name, ito yung lalabas sa LCD. So, for example, na lang helmet. Dual helmet na lang. Dual helmet. Tapos yung price, since para matest natin yung bill acceptor, gawin natin siyang 110. Then message, yung message guys, need mo lang to pag single lang. So single kasi yung sa lower LCD kasi doon siya ilalabas yung ano. So usually ginagamit ko dito is yung GCash ko. GCash. Yan. Then sa test na to, gagamitin din siya na dual SSR. So, mamaya, ipapakita ko rin sa inyo kung paanong setup ng mga ito. Kung ano yung mga configuration niya sa SSR. So, gamitin natin yung dual 6 SSR. Then, preheat. Gawin na lang natin siyang tag 10 seconds para mabilis lang yung fog time, fog say, tapos heating. So, okay. So, next naman is itong sa serial 2. So, serial 2, dito ka mamimili kung bill acceptor or GSM module. So, yung GSM module, guys, saan? Pakita ko muna kung saan yan. So, ito yung GSM module. So, GSM module, meron kasing ibang, for example, sa international, kung may client kayo na international, like sa India, pwede kasing, ang Google Pay kasi nila, mag-notify siya via SMS kung may na-receive siya na value. So, pwede natin ito gamitin na via Google Pay yung payment, tapos magti-trigger lang siya pag may na-receive na notifications. Saka kung magkano yung pera na iyan. So, meron tayong availability. Pwedeng capable yung natin, yung helmet vending machine para sa ganun. So, ito yung sa so, kaya siya bill acceptor or GSM module kasi isa lang yung connector nila, connections. So, lagay mo natin yan. Then, pili natin yung bill acceptor. So, serial to siya. So, ibig sabihin, naka-fast read siya na setup. So, ngayon naman,
Dito, sa board, ito kasi may luma kasi ako na board eh. So, ito yung pinakabago. Then, dito naman is yung try mo natin sa arc lamp. Hindi ko lang alam kung may ano to. Dito na lang sa arc lamp X Umada. Tapos, ano lang natin. Lagyan lang natin siya ng password mamaya. So, Wi-Fi enable, GCache enable. So, sa MP3 module, since dalawa kasi yung klase ko ng MP3 module, so, since naka-DF Player Mini to siya, piliin nyo lang na DF Player Mini. Tapos sa Telegram guys, so ito yung capabilities na pag connected siya sa internet, magno-notify siya sa atin kung may nagbayad or kung ubos na yung, for example, ubos na yung ano natin, yung tawag yan, solution, mag-chat siya sa inyo. So ito yung channel ng Telegram. So yun yung sa usual ko na channel. So may video din ako niyan guys kung paano siya i-set up. So check nyo lang yung sa YouTube, ilagay ko lang dito yung link. Then device tag, ito yung tag na nasa Telegram kung ano yung isusulat niya kung alin yung ano. So for example, marami kayong mga bendo, so pwede nyo ilagay ito na helmet QC. So, QC1. Ganyan. Benda. Tapos, may device ID tayo. Ito, copy nyo lang to kasi for, next purpose yun siya sa pang OTA din natin. So, OTA meaning over the air update. So, kung may update tayo, tapos gusto nyo yung update ko, so pwede nyo i-update yung board. Or kung i-convert nyo siya eventually into car wash bendo or ibang vendo na magiging available sa system natin, ito yung kailangan natin para ma-convert nyo to siya. So, yan. So, update lang natin. So, click natin yung update. So, pag click natin yung ng update, mag-restart na yan siya. Sorry, mag-restart na yan siya. Check natin kung makakonect ba tayo dyan sa Piso Wi-Fi. Ito pala, walang internet. So, kasi Piso Wi-Fi siya. Ano man natin? Set up na natin yung internet dyan. Teka lang ha. 168. So, since naka-umada tong network ko, lalagay ko lang muna siya sa whitelist, guys. So, lalagay ko muna siya sa whitelist. So, saglit lang. Para makita nyo kung anong ginagawa ko. Ito lang siya sa clients. Ito siya sa whitelist. Saan ba yan? Ayan, authorize natin. Authorize. So, since naka-authorize na siya, dapat gagana na to. Connecting to server. Please wait. So, yan. Kung-connect na siya sa server natin para mag-check ng may update ba or something. Welcome to our helmet cleaning vendo machine. So, yan. Up na po. So, ito yung ano natin. So, dalawa siya. So, kung i-long press natin to, long press, hindi ko ba na-connect? Sorry, naputol. Saglit lang. Napakita ko rin pala yung connection dito. Sorry. So, ito pala yung connection natin dito sa guys. So, itong dito, para sa coin slot. So, ground, coin, tapos 12 volts. Tapos ito naman dalawa para sa button. So, button, pag long press ko, yan, mag-shift siya sa kung bay 1 or bay 2. So,
Long press lang. Long press yung ginawa ko guys para kung hindi masagi. Para kung masagi lang, hindi siya agad switch. So, try natin yung patay ng 100. Patay ng 100 para sa bill at saka 10 pesos para sa coins. So, para makita nyo na gumagana yung bill acceptor at saka yung coins. So, natin. So, fast read to siya. So, yan. Pansin nyo. Bilis. 100 agad. Then, yan. Thank you for your purchase. So, yung We will now automatic start siya the mag-start. process of cleaning your helmet. So, bay 1. Diretso. We will now start the fogging process. Ngayon, This will help disinfect the helmet and add fragrance to your helmet. ito, nag-start na yung fogging natin or yung sa fog pump. Inon na niya. We will let the fogging solution So, stay sit for muna a siya. while to help it more aromatic stay. to the smell. Tapos, yung ito na, yung heater Helmet dryer. disinfection is now complete. We will now start drying out your helmet. Thank you for using our helmet cleaning Vendo machine. You can now remove your helmet. Okay. So, yun guys, since tatlo lang yung connection, pwede nyo na siya lagay lang kayo ng, or i-connect nyo siya sabay. So, ito, dito, yung fogger main natin, yung sa fog kanina, fogger, tsaka yung UV light. So, since may preheat yung mga fogger natin, pwede nyo na isabay yung UV light doon. Para habang nagpi-preheat siya, naka-on yung UV light natin. Then, dito naman, ito naman sa last step is heater, dryer, or exhaust fan. So, pwede nyo isabay din yung heater. So, pag nag-heat siya sa baba, sa taas din naman, nag-exhaust din siya. So, para sabay na rin siya. Then, ito, naka-ano lang siya, naka-designate na siya sa ating fogger pump. So, yun yung test natin. So, pakita natin yung gamit yung remote. So, pag remote, so, pwede pa rin sila mamili kung anong bay. So, bay 2 naman tayo ngayon. So, long press lang natin to. Thank you for your purchase. We Mag-auto will now start na yun start siya. the process of cleaning your helmet. Ngayon, kung dalawa sila, so, pwede pa siya mag-pay. Thank you for your purchase. We will now So, start dalawa the na siya process magsabay. of cleaning your helmet. Ngayon, hindi na to gagana. Kasi, We will now start the walang fogging available process. na This will help na disinfect bay. the helmet and add fragrance to your helmet. So, pakita ko rin sa inyo yung saan na cellphone? We will now start the fogging process. We will let the fogging solution sit for a while to help it more aromatic to the smell. We will let the fogging solution. Helmet disinfection is now complete. We will now start drying out your helmet. Helmet disinfection is now complete. Thank you for using our helmet cleaning Vendo machine. You can now remove your helmet. Okay, dito pala yung cellphone ko. So, Thank you for using our helmet cleaning Vendo machine. You can now remove your helmet. so yan guys, nagsasend din yan siya sa Telegram natin ng update. Saka kung magkano yung notification updates. So, yun. So, napakita ko na sa inyo na gumagana yung natin. May bill acceptor, may coin slot, so gumagana din yung remote. So, yan yung capabilities po na ating ng ating Vendo. So, ngayon i-explain ko naman yung dito naman na part sa ating kung ano yung mga connection. So, tayo sa desktop. So, pakita ko lang yung diagram. So, yung diagram natin. So guys, so ito yung pinaka-diagram natin ng ating helmet Vendo. So, pwede kayong bumili din sa akin na naka-board lang. So, mas mura to siya pag naka-board lang kasi kaya na yung maggagawa, magko-connect. So, ito yung board natin. So, kita ko lang din yung actual na board. So, ito po siya. Ito po yung siyang actual na board natin. So, meron din siyang mga indicator dito actually. Hindi ko napakita yung sa loob pero
umiilaw to siya, yung LED dito, kung anong SSR yung naka-on. So, at least, kung wala pang SSR, makikita nyo kung ano yung gumagana. So, baka nagkamali yung pagkalagay nyo ng positive negative sa SSR. At least, kung umilaw dito, ibig sabihin may mali kayo sa connection. So, then, gumagamit tayo ng ESP32 para sa ano. Then, dito naman tayo sa dito. So, ito yung mga connection niya. So, dito guys, may isasama naman ako na mga cables para dito din, para pwede nyong i-connect. So, itong dito, ito yung para sa buttons. So, papansin niyo tap cam. Ito yung dalawa. So, sa config at saka sa reset. So, kung pindutin ko itong reset, magre-reset yan siya. So, tapos pag i-press ko lang itong button, punta siya sa config. So, makikita natin yung sales. So, nadagdagan siya kanina ng sales. Then, desktop. So, ito yon siya. Config at saka reset. So, apat na wire yan siya. So, config saka sa reset. Then, ito naman yung para sa float sensor na connection. So, sa float sensor, so kahit anong float sensor na gamitin nyo, basta ano lang siya, i-connect lang niya yung dalawang pag wala. I mean, i-connect niya yung dalawa pag naka-empty. So, yan. Same din yung may mga wires na isasama ganito para at least ma-connect niyo siya. Then, dito yung SSR. So, may tatlo tayong SSR na port. So, dito yung SSR 1 and 2, 3 and 4, saka 5 and 6. So, dito sa drawing ko, naka-ano lang siya lahat. Naka-SSR lang siya lahat. Then, dito naman is para sa 12 volts. So, meron siyang 12-12 ground kasi baka gusto nyong may another ilaw pa. So, at least, meron pa siyang port dyan para sa another 12 volts. Then, dito naman natin ilagay yung ating DF player mini. So, connect nyo lang siya dyan. Then, dito naman yung para sa speaker natin. Tapos, ito, kung hindi nyo gagamitin yung expansion board, in which ito yung expansion board, yung ito, for example, board lang yung bibilhin nyo, tapos hindi nyo ito gagamitin, na nakaganito, yung connection niyan is ganyan. So, dito para sa coin, so, ground, coin 12 volts, tapos ito naman para sa LCD. Saka yung para sa button. So kung naka-ano yan siya, naka-expansion board, so dito yun siya nakalagay. So merong button, ground dyan, tapos focus ka natin. Ay pa to? Hindi na. So merong button, 5 volts, button, ground, tapos 12 volts coin, saka ground. So pwede nyo dyan isaksak yung button, LCD, dito na pala naka-connect yung LCD sa coin acceptor. So at least malinis yung wire nyo papunta sa front panel. Then dito naman, hindi lang siya wala lang sa picture kasi mas luma to siya na version, pero ito yun siya actually. So meron pa siyang port dyan. And 3-pin na port. Yung 3-pin naman na port na yan is para yan siya sa remote natin. So, ito yan. So, pwede kayong maglagay, naka-enable naman siya yun siya. So, pwede kayong maglagay ng remote kung gusto nyo na may remote na setup. So, depende yan siya. Add-ons yan siya. Then, ano pa ba? Okay. Then, dito tayo. So, float sensor. Then, meron tayong sa bill acceptor. So, serial-based yung bill acceptor natin. So, ito yung pin-out niya. Meron siyang 12 volts, ground, TX saka RX. So, kung papansin ninyo yung natin, pwede rin kayo bumili ng cable ko. So, ito yung connection niya. So, dalawa. May pang ground saka sa serial saka TX. So, anong nakaganda nitong nakagitong setup? So, ibig sabihin, mabilis yung pag-read. So, kung maghulog ka ng 1,000, 1 second lang. So, mabasa niya agad yung 1,000. Hindi yung every pulse pa siya nag-ano. So, yun yung nakaganda nitong naka-fast read na setup. Then, ito naman sa GSM module. Pag enable yung GSM module, meron dong babasahin yung SMS based kung kanino siya na SMS na inano. Then, based on sa sinend, iti-trigger niya yung, actually, kukunin niya yung value ng amount. Tapos, iti-trigger niya yung
or sa start na yung device, machine. Okay? So ito guys, so ito yung connection naman natin sa ano, sa outlet natin. So pinakita ko lang dito para hindi kayo mahirapan mag-connect kung bibili kayo ng kit ko. So basically, meron tayong naka-common. Common dito yung isang wire, isang connection dito is naka-common siya. Mapapansin niyo, naka-common lahat. Then sa kabila naman, sa SSR naman, naka-common din. So yung SSR kasi para lang yan siyang switch. So ibig sabihin, isi-switch lang yung outlet na to kumbaga. So yan, si-switch lang siya dyan. Tapos paisa-isa lang yan siya na naka-connect dito sa bawat part. So ngayon naman kung magfo 4 ano lang kayo or 3 relays tapos gusto nyong 4 din na switch, so pwede nyo lang pagdikitin. So gano'n lang yan kasimple. So sa Fagger main, so kung papansinin nyo, kung ano nakasaksak dito na ano, yun yung Fagger, ibig ko sabihin ng Fagger main. Then Fagger pump, so dito sa pump, putulin nyo lang yung pump dyan, tapos i-connect nyo yung sa wire. Then tapos exhaust fan, so mas maganda kasi yung exhaust fan na 220 kasi I mean built talaga siya for exhaust. So pangtanggal talaga siya ng what do you mean, smoke. So mas maganda pa ngayon yung sa kitchen na type or yung inline duct fan. So pwede rin yun basta 220. Sa heaters naman, lahat po to siya gumagana. So depende rin yan siya sa setup nyo. May iba kasi gumagamit ng hair dryer, may iba heat gun. Itong ganda sa heat gun is ito, pwede nyo mabago yung ano, yung temperature or yung room heater. Itong room heater naman, nakaganda naman sa kanya is built talaga siya sa pangmatagalan. I mean, room heater, nagra-run siya ng mga 8 hours, tipong ganon. So, mas maganda rin to siya. So, pero pataasan nyo lang yung time, heat time. So, depende niyon siya sa kung ano yung gusto mo or kung paano nyo i-set up dun sa loob ng box. So, ito yung truth table natin sa config. So, for example, pag single SSR, sa SSR1, ito yung Fagger main. Sa SSR2 niya, Fagger pump. Tapos SSR3 is heater. Pag for SSR naman, so difference na niya is hinati lang niya yung heater at saka exhaust. So at least pwede nyo palitan yung heater. Konti lang yung time. Tapos yung exhaust patagalin. So depende na yan sa kung anong gusto nyong gawin. Or yung exhaust dito, pwede nyo palagyan pa ng another UV light. So usually pala, hindi ko pala nalagay dito. Yung UV light pala is nakasaksak siya sa Fagger main actually. Fagger main plus UV light yan siya. Yun yung nilalagay ko. Then, pag dual for SSR, ibig sabihin 4 lang na SSR gagamitin. So, ito yung setup. So, ito kasi yung nakasetup sa mga iba na wala silang control sa Fagger pump. So, diretso lang. So, yung mga typical na setup ng sa ano na naka-connect lang yung Fagger pump doon sa ano, sa mismong Fagger main, hindi nyo kinokontrol. So, ibig sabihin nito, naka-always on lang siya. So, mas gagana pa rin naman, pero mas hindi lang siya tipid sa solution. So, kaya gumawa din ako ng dual SSR na ganun pa rin yung setup, pero yung Fagger pump nyo is naka-separate. So, pwede nyo makontrol Fagger pump. So, ito yung dinemo ko na ito yung sa dual 6 SSR. So, yun guys, so yun yung pinaka-setup natin. So, simple lang naman siya i-setup. Kung papansin niyo. So, madali lang siyang i-setup. And then, ito, available to sa ating NSTOC. Tapos, kung may tanong kayo, pwede rin kayo mag-message sa akin. So, mga, what we call this, yung gumagawa naman, pag maramihan, pwede po kayong bigyan ng, ng discount. Or, kung gusto nyo na board lang, at least mas mura din. So, pwede rin tong board lang na meron ng ESP32. Yung sa board natin na kit, ESP32 at saka DF player, meron na siya. At saka yung mga wires. So, yun yung natin. Tapos, sama ko na din tong LCD na board para at least ready to go na din. So, set up nyo lang. So, yun guys. So, yun yung para sa helmet natin. So, simple lang magawa ng helmet. So, eventually, ganitong setup din, pwede natin to ma-convert into car wash din. So, ito guys, capable din to siya mag GCash, tapos yung QR code, kasi yung last time na pinakita ko ng QR display,
Tinatapos ko lang yung sa backend. Then, eventually, magkakaroon din tayo ng app dito para makikita nyo yung sales, magkano yung kinita niya araw-araw, at saka at least makikita natin kung gaano kadami lang yung solution or kung kailangan na ba natin magpalit ng solution. Tipong ganun. So, yun lang guys. So, chat nyo lang ako kung may tanong kayo. Tapos available din sa ating Instagram. So, yun lang guys. Don't forget to like and subscribe.